kunding di man ng iba. Boy, that is ba? Sa ilalim ng buwan ako'y umaawit ng kanto. Ang walang problema sa mundo ko. Ha? May tao ba dyan? Sana matapos natin na maaga para hindi na ako maabutan ng dilim pa uwi. Huwag kang mag-alala, Elena. Noong unang panahon sa isang tahimik na baryo sa Dueñas, may isang pangalang iginagalang pero kinatatakutan din, si Teniente Guimo. Siya ang pinuno ng lugar, isang taong may kapangyarihan at tila walang kinatatakutan. Pero sa kabila ng kanyang posisyon, may madilim na usap-usapan na bumabalot sa kanya at sa kanyang pamilya. Elena, dito ka na matulog. Masyado nang delikado ang daan pa uwi. O nga Elena, dito ka na matulog. Gabi na, baka mapano ka sa daan. Sige po, mukhang wala na nga ring masakyan. Sa gabing iyon, kinausap ni Teniente ang isa sa kanyang mga tauhan. Maghanda kayo mamayang hating gabi sa bahay ni Kapitan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang anak ng Teniente, nagising si Elena sa kakaibang ingay mula sa labas ng bahay. Siguro may malaking handaan silang inahahanda para bukas. Dahil sa kuryosidad at hindi na rin makatulog, dahan-dahang lumapit si Elena sa bintana. Teniente, kumukulo na ang tubig. Yung bisita sa itaas. Para hindi kayo malito, kunin niyo yung may suot na relo sa kaliwang kamay. Sa gitna ng kanyang takot, isang mapanganib na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Sana gumana ito, bulong niya sa kanyang sarili habang nanginginig ang mga kamay. Lingid sa kanilang kaalaman, ang sarili palang dugo ng Teniente ang kanilang kinuha. Hindi ito pwede! Hindi ito ang bisita! Hanapin ninyo ang bisita at dalhin ninyo dito! Sa galit ni Guimo, inatake niya ang lalaki na mismong kumuha at tumapos sa buhay ng kanyang anak. Sana? Hanapin ninyo doon, kayo sa kabila! Bigo ang tauhan ni Teniente na mahanap si Elena. Kinabukasan, pinuntahan si Teniente Guimo ng mga pulis. Sa tindi ng ebidensya at ng kwento ni Elena, dinala siya sa police station at ikinulong. Ngunit kinabukasan, nagtaka ang lahat. Ang selda na kinalalagyan ni Teniente Guimo ay bakante. Paano nangyari ito? Nakalak naman ang selda.
Mula noon, hindi na muling nakita si Teniente Gimo. May mga nagsasabing bumalik siya sa kailaliman ng kagubatan, naghihintay ng tamang panahon